Hindi ba tayo membro ng ICC? Bakit tayo pakialaman nila? Hindi naman tayo nakikialam sa kanila. I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni France. So, ang presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Butuan na ninyo. Huwag ka na magkampanya, speaker. Ako na mismo ang nagsasabi sa Pilipino, butuhin ka. Just to remind everybody, patek si Romualdez. The presidency is a gift from God. Three congressmen, Mayor, they cannot even condemn the atrocities of the NPA. Oh, yeah. They cannot even. Because sila yun eh. Yeah. There was a time, hindi na yung bago lang, yung generation ninyo natin, na maraming almost 2 million of Chinese population died because of starvation. So, ang ginawa hindi siya yung isang presidente. Deng Xiaoping. Binuksan niya ang China. Kayong mga mayaman na bayan, magtayo kayo ng factory dito. Kami magbigay ng mga trabahante. Maraming hindi. Bigyan mo lang ng bigas. Wala nang sweldo. Pakainin lang ninyo. Yes. Para maidala lang sa pamilya. Wala masyado. So, nagtiis sila. Hanggang lumabo ng kunti, nag-improve, nabuhay sila. Eventually, they took over. China, kaya made in China kumukopya. Made in China yan. Kasi kung anong ginagawa ng mga factory ng mga Amerikano doon, mga British, kopyahin natin yan. Okay, pero sabi, made in China, madali masira yan. Huwag nga made in China. Noon yun. Ngayon, hindi na, kasi stricto na. Kasi sabi ng China, pag hindi tayo mag-improve sa ating quality, hindi natin kasing ganda, kasing as durable as what the foreigners were doing, we will not catch up. So, ang made in China ngayon is talagang kasing it is already at par with the products of the Western world. Tayo ang Pilipino ang medyo akyatin pa kasi tayo ngayon we are embroiled in politics. Tapos ang pinapalabas pa doon ang Duterte versus the Marcoses. So, magdating tayo dyan, Pastor, sa Yes. yung sabi ko. Mayor, recently, our own beloved Inday Sara, your daughter, the Vice President, decided not to pursue the earlier requested 500 million confidential funds because she said this is very divisive. What can you say about that? Hindi na niya hiningi because it is divisive. Magulo. And it will just divide maybe the Congress itself. Pero ngayon, itong si Romualdez is posturing to be a candidate for president. Ngayon, akala niya, ang kalaban niya si Inday. Because si Inday yung vice president, naturally, she might want to go for the presidency. Ito na ang Romualdez, kasi sila yung power. Pinsan niya si Marcos, they want to consolidate. So, kinuha niya lahat, pati lahat congressman, lahat ng mga
PDP. Laban. Wala nang naiwan, nagpunta na sa because ganito yan. Ito, Pastor, Yeah, Mayor. I'd like the Filipino people to listen to me very, very intensely, not even carefully. Matagal na itong haka-haka ninyo ng korupsyon sa Congress. Alam mo, hindi lahat sa Congress corrupt. Ganito kasi yan, ang congressman may sweldo. Kagaya ng ordinary na worker. But in addition, yung tawag nilang pork barrel is yung projects ng congressman. This called is yung may mga epal nga tawag. Magagnong ba? Dito, this is a project of which we never did in the entire. Wala kang makita. This is a project of Rodrigo Duterte. It is always, this is a project of the city of Davao. Yeah. Tignan mo yan sa textbook, yung Facebook. Pagpadala ka ako nung sa Tacloban noon, the day after, nauna na ako kasi naawak. Bakit? Late, taga roon, doon ako pinanganak eh. That's why nag-mobilize ako ng mga 5 truck. Kabili ko lang ng bagong truck. So pinuno ko ng goods. Nagkaraban ng tapos nauna ako, nag-aeroplano ako. Nagpunta, ano ang nakalagay? Help from the people of Davao City. Nakalagay help of Rodrigo Duterte. Hindi ko pero yan eh. Yung project mo, hindi man yung this is a project of. So mali yung Mayor, ilagay ang pangalan mo. Hindi naman sa pera mo yun, di ba? You know, pag ano ka, lagay mo lang dyan. If the people will know about it, good. If they will appreciate it, good. If they are thankful for you for working, getting the money from the national government, doon yan. Kaya yung speaker, kung hindi ka malapit sa speaker, hanggang sweldo ka lang. Ngayon, ito ang cuts dyan. Ano ang korupsyon? Hindi lahat. I repeat the caveat. Hindi lahat. Naging congressman ako eh. Kung may bigyan ako ng project, kagaya niyang Monte Maria. Yes. Duresa Duterte project. Duterte, naging congressman din si Duresa. Tapos, yung paakyat tinapos ko na, panahon ko na. Yun yung mga project na binigay sa amin, yung akin noong panahon na yun, isa. Yung paakyat dyan sa Monte Maria. At yung iba, yung eskwelahan, aking sa edukasyon. Yung iba, ang racket ganito. May project ka good for eskwelahan o road. So, ibigay sa iyo yan. Galing sa speaker. Ngayon, yung corrupt na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor. So, yan ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40% kunin niya. Kaya yung proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building, hindi natatapos. 30 to 40, Mayor. Pakita kayo ng mga building na hindi tapos. So, yan ang korupsyon. Yan ang korupsyon sa Congress. Galing ako doon. Yan sila pulong. Alam nila yan. Yung anak ko. Yan ang yung komisyon mo. Padaan mo. Sabi mo doon sa speaker, bigyan mo ako ng pera ganito worth 500 million. Kasi paggawa ko ng daan, papasok galing ito.
lalabas ng somewhere in Bukidnon. Galing dito lang sa pag ibigay, sige, okay, sa budget, lagay na sa budget, deliberation, hearing sa budget, sige, ito para project ni Congressman ABC. O pagdating sa kay Congressman B, yung project niya ganito, meron na siyang kontraktor. Siya ang mamili. Pero dapat bidding talaga yan. Pero yung bidding nila, bidding laway. Yung bidder 1, 2, 3, and 4, puro kanyang tao yan. Kanya yan. Kaya ngayon, yung mga kontraktor noon, na sigihan nila hingi ng 30-40%, how could it be a stabilization? Wala na kasi nagsasalita na oposisyon. Hindi ako oposisyon, tao lang ako. But there is no more opposition. Wala nang liberal. Nasuyop na lahat sa administration. Which is good. Sana para wala ng gulo. But these are the things that the people would never know and you would never realize na all these years binubulsa kayo ng gobyerno pati ng mga opisyal ninyo. I repeat, not all congressmen are doing it. Yung mga bilyonaryo na congressman, may mga yayaman na ngayon yung contractor, siya na yung congressman. Sino pa man i-corrupt niya? May sariling construction naman kaya karamihan ng mga congressman nagkaroon ng construction company. Para kanila na lang. Pero hindi sa pangalan niya. Kunwari lang, pangalan mo lang yung Pero hindi lahat, ha? May mga tao dyan sa Kongreso na hindi naman. Pero yan ang practice. Kayo mga Pilipino, yan ang practice sa corruption. Dito naman sa executive, ang budget yan ang ibigay. Ganon rin. Kung ano mo i-implement dyan, hindi natatapos kasi yung pera, binubulsa. Kaya marami kang makita na eskwelahan na putol. Walang atip, nandyan na yung building, walang kompleto. Hindi the project would never start. Hindi sabihin na, sige, gawain mo lang yan, yung isang room, next year sa budget, 2 room. Isang eskwelahan, ilang room, yan ang budget, 5 room, 5 room ng pera. Paglabas ng project, after a series of negotiation, kunin na ni congressman yung niya. Yan ang sabi ko. Kaya nagalit yung mga congressman, huwag niyo akong bulahin. Andre, galing ako dyan. Huwag kayong maghinakit. Galit lang ako dyan sa sabi ko rating Congress kasi yung speaker ninyo. Ngayon, if you feel alluded to, natamaan ka, pasensya ka. Wala naman nagsasalita against ninyo. Naglipatan na kayo lahat. PDP, walang naiwan. Maski mag-isa ako. Even if I stand alone, whether it is really nagustuhan ng tao o hindi, in a democracy, there must be dissent. Without dissent, there is no democracy. If you are not allowed to disagree, there is no democracy, period. Maski anong political science pag-aralan mo dyan. So in democracy, Mayor, there needs to be a filibuster talaga. There has to be a dissenter, whether it is really correct or not. Just to, para mapag-usapan ang problema. Check and balance. Or, maski wala siyang makita, ma-question na niya, may kunti siya, buga siya.
Well, if mali siya, it is his sarili niyang responsibilidad yan. Pero ako, wala akong never been with the administration. Not even chorus time. Nandito talaga ako sa opposition. I enjoy it. Wala akong project binibigay ng congressman. Ay, yung project ko sa syudad lang. Ang mayor may project man, may pera man ang syudad. So may sarili akong ano. I never crave for any other project na galing sa Congress. Kung magbigay sila, well, Doresa was a very good congressman. Garcia patay na eh. Just kasi hindi na siya congressman. Maswerte tayo sa Davao. Yung 3 districts congressman natin, so, hindi corrupt. Mayor, naungas na yung sa PDP na under sa iyong party. Is it because takot sila na mawala ng project? O wala kang project. Sweldo lang sila. So para silang sweldado lang nakaupo doon. Wala silang maibigay doon sa constituency first district. Oo. Mayor, eskwelahan, mayor, congressman, eskwelahan, congressman, yung tubig namin dito. Hindi ka makahingi doon. Kaya ang nagkocontrol, itong mag-isang speaker. So it's not really loyalty, it's just for convenience. So, So yung sinabi mong you cannot rule without yung prinsipyo. Yung sa iyo ngayon, prinsipyo. Meron o wala, you have to stand on your ako nakaintindi ako. values. Yung lahat ng PDP, wala nang naiwan eh. Except yung anak ko, pati I think Ongab. Kasi kapartido ko dito eh. Ang talagang nagpaiwan. 2, 3. Marami kaming PDP noon, lalo nang naging presidente ako. 120. Lahat naglipatan ng PDP. Ang PDP noon wala ni isang membro. Oh. Si Senator Pimentel, ako pati, kung konti lang kami, hindi kami mag-abot ng isang daan. Kung na-presidente ako, lipatan lahat dito kay presidente na. Maraming PDP. Ganon. Ngayon, hindi na ako presidente. May bago na. Mga Marcos na, Romualdez. Magpipinsan yan eh. Si Romualdez, pinsan niya si Marcos. Kasi ang nanay niya, Romualdez man, si Imelda. Pero awayan ngayon, dyan mismo, si Aimee, yung Stood by you. sa bunong pumutok ito, sabi niya, I stand with the Duterte. Kasi outside of the Colombo yun siya. Kasi hindi siya mag-intindihan sa bayaw niya. Sabi niya, Pati Mayor, ito si Romualdez. yung sabi niya, one good friend is worth more than 100 relatives. Tama mo yan? You're his good friend now. Ako, I appreciate Aimee for in a way, in the past, nagsama ma rin kami. At ako, personally, mas maganda nga next election, ako lang ang PDP and I will magpatakbo ang mga tao na Pilipino na mauutak na We are with you, Mayor. magbigay ako ng hate. Kayo mga Pilipino nakikinig ngayon, kung tatanggapin ninyo, mamimili ako bata na may mga prinsipyo. Ito, nagmumura ako king daw ng Jesus Christ ito. So, alam mo ba kung kasi Yesu Cristo nakapako sa cross? Tapos nakatingin siya sa baba doon sa mga Hudiyo na alam mo ang sinabi ni Yesu Cristo? Patawarin. Sabi niya, Father,
forgive them for they do not know what they're doing. Pagbaba, tapos may sinabi siya. Alam ninyo kung ano, doon sa mga sundalo, tao lang yun. God the Father, nagbigay siya ng extension niya. Extensionism yan eh. Si God the Father is Jesus Christ at the same time. Oh. Hindi sila say, that's the mistake of a religion. Word made. Do not try to fathom it because you will never get the answer. It's pure faith. Kasi Jesus Christ, yun talaga si God the Father. Amen. Pag akyat niya doon sa heaven, also niya, he is seated beside his Father. No, when he went back there, he is the Father. Oo. Nag-merge na yun. Oo. Tama, Mayor. Tama. Oo naman. Totoo, kaya sabi ko, si Jesus Christ nagbalik doon. Wag kang problema, tayo niyan. Sino ang nanay ni Jesus Christ? Jesus Christ was a God himself. Word made flesh, Mayor. Jesus Christ was God the Father. Yes. True. Yan ang So, Mayor, si Senator Amy, may utang na loob. Kasi sinabi niya, nung the issue of his late father, na nakaburol pa, matagal, ilang administrasyon, di mapalibing. And then, wapit siya sa'yo as a kaibigan. Then sabi mo daw na, hindi lang tayo kaibigan, kundi pumayag ka, more than na kaibigan, na ipalubong yung tatay niya. Kasi marami silang nilapitan na ibang presidente, they cannot do it because maraming opposition. But you took the cudgel for the family and nagkaroon ng magandang yung father niya na nalagay sa libingan ng mga bayani. Yun ang hindi niya malimutan. alam mo kasi sa batas, isa lang ang tanong. Was he a soldier? He was a soldier. He was a soldier. So yun ang tanong kung bakit sa libingan ng mga bayani. Kasi nagpakamatay ka, hindi ka mamamatay, pero noon, ready ka magpakamatay sa bayan mo. But he went to the war, pero nakalusot siya, buhay siya. Eventually to become the president of this country. Yun lang ang tanong, kulang consideration na ang batas lang. Yes. Kasi hiningi ng pamilya, ilibing ang tatay nila sa libingan ng bayani. So, tinignan ko ang batas. Sino ang qualified malibing dyan? Siyempre, una, patay ka. Hindi ka pa maglibing ng buhay. Patay ka, sundalo ka, and you serve the country. Period. Nandun na yun. Ilibong ka. Lahat ng sundalo, pwede ilibing sa... Ako, kasi presidente, pag namatay ako, meron rin ako dyan. Lahat ng presidente may pwesto dyan sa libingan ng mga bayani. Pero ako, Nabaw lang. dito lang ako sa sabi ko nga sa pamilya ko, pag namatay ako, within 24 hours, i-cremate ninyo ako at ilagay ninyo ako beside sa Father and mother. father and mother. Huwag na yung mga bayan. Para na lang sa ibang mga bayan na yan na dadating. There will be more heroes coming along our way. Baka maubosan pa ng pwesto. Ibigay ko na lang sa kanila. Wala, sabi ko, wala akong burol, wala lahat. Do not.
Kaya ako sa cemetery ako hapon birthday kasi ng nanay ko. Hindi naman lahat ng tao nandoon. Yung puro squatters yan sa taat ng cemetery. Minsan, makita ko nang galit ako kasi isang pamilya, 6 ng anak. Sabi ko nga, ilang anak mo? Sa 6. Saan ang tatay mo? Tawagin mo. Sabi mo sa sundalo, maghanap ko ng gunting, putulin ko itong. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-anak, 2, 3 lang. Hindi ninyo kaya. Hindi ninyo paaral. Hindi ninyo mapakain. Kawawa bata. Kawawa ang bata. You plan it. allow a human being by your exercise To suffer. lalabas dito sa mundo na wala naman siguro makakain, makapag-eskwela, lahat na. Tingnan ninyo ang buhay ninyo. Kaya mga mayaman, 1, 2 kayo, pasirit kayo dito ng... Sabi ko nga sa... ang gobyerno may pills. Buti, pastor, ito na isingit ko. Importante ito eh. Kaya mga Pilipino, hindi natin kaya na noon pwede kami 5. Noon yun. Kunti pa tayo. Meron pang lupa para magtanim tayo ng bigat. Puro factory na ngayon eh. Wala na tayong lupa na para mag... So, limit. 2 kayo mga Pilipino. Ngayon, sabi ko sa Kapitan, may program ang government. Pumunta ka doon sa City Health. Kayong mga taga City Health, siguraduhin ninyo ito, may programa ang gobyerno. Sa planning people. Merong birth control pills dyan. Inumin lang ninyo according doon sa instruction. Pagkatapos ng ano ninyo, and President of the Manila Times, Las Piñas City. Dante, come in and ask your question. Pastor, magandang gabi po. Mr. President, magandang gabi po sa inyo. welcome. Gusto ko lang po sana kayo kunan ng ilang reaction po sa mga recent developments po, kung maaari. First po, Mr. President, naglabas po yung Quezon City prosecutor po ng subpoena na pinapatawag daw po kayo. I believe this is in regards po with statements you made po mentioning si Congresswoman Franz Castro po of the ACT Teacher Party List. Yung subpoena po says that that you should appear on December 4 and 11 po in Quezon City. Gusto ko lang po yun ng reaction nyo, Mr. President. Alam mo, itong si Franz, party list yan, act. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Then, they joined the mainstream. Sumingit sila sa mainstream. Mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Baliktarin nila kasi gusto nila magkomunista. Eh, yung partido nilang ideolohiya. Gaya ng China noon, pati Russia. Eh, yung Russia nga pati China, iniwan na, puro kapitalist na. Ano kasi yung sa intelligence fund ni Inday? Yung sa intelligence fund ni Inday kasi, kailangan niya na, yung binasa ko yung draft niya, yung propose na tinutulak na, yung justification kung bakit tumingi siya. Kasi may mga eskwelahan na pinapasok ang mga, kita mo yung mga eskwelahan kung yung mga bata mag-riot, sinisira yung tinatapon yung mga silya, ganon.
because napapasok sila ng extremism. Mm. Komunista. Mm. Na gusto ni Inday, yun na yung binasa ko sa ano niya, Yeah. ipatatag niya yung PMT pa lang No. sa high school, pati ROTC. Mm. Kasi yung ROTC na wala eh. Compulsory no yun sa panahon namin. Oo. Then it became optional. Kaya binabalik ng Congress ngayon na talagang compulsory. Dapat lang para sa akin. Mm. You know why? Pagka nagkagulo itong mundo na ito, hindi lang sabihin mo gira. Mm. If there is, whatever, catastrophe or earthquake na ganon, hindi kaya ng pulis pati bumbero gawin Yeah, tulong ng tao. That's right. Yeah. So yung mga barangay, kung sino ang ROTC dyan, kung sino yung pinaka-senior na ROTC dyan, siya yung magpatawag, mag-assembly, dito tayo, Oh. ito galawin natin. Yeah. At saka yung pumapasok na nababantayan, ma-report ka agad yung itong leader na student leader, ito radical, Mm. yun ang ni Inday, yung PMT pati ROTC, Mm. paano niya, ngayon, kaya nga hindi compulsory, so ibalik mo maging compulsory. Oh, yeah. Yung program na ni Inday was just to soften, to have a soft landing doon sa mga bata na Mm. sige na, pumayag na kayo. You join ROTC kasi una-una, ano ba 2 years lang yan eh. Ano ba naman 2 years sa buhay mo, marunong ka, military drill, pati maghawak ng armas, kung kailangan maubos ang mga sundalo natin, pati polis. Mm. Nandiyan kayo, may reserva tayo. May reserva Mm. of manpower. Yun, alam mo bakit? Hindi niya na-realize. Mm. Si Inday kasi, as a dual thing, she is, nakalimutan ko yung the correct term, maybe somebody's listening to me. Mm. Yung national, parang, Service. hindi pa sorry, talagang sa, about insurgency. Mm. Dual ang, in-appoint siya ni Marcos eh. Yan ang hindi alam ng mga, NTF-ELCAC. oh, Oo. siya yung Vice Chairman. vice chairman. Mm. So she has to go around Mm. advocating for the downfall or for the killing Oh. of this insurgent. Which is good. Kaya patayin mo kasi papatayin tayo eh. Mm. Wala namang ibang hinihingi yan kung hindi ang gobyerno mismo. So how do you deal with it? Peaceful o sige, bigay ko muna sa iyo itong barangay na to. You have to fight it out. Mm. Kasi patayan talaga ito. Kaya yan doon napunta doon kay Castro na. Mm. Total, ang gusto ninyo, baliktarin naman ng gobyerno. Bago ninyo babaliktarin ng gobyerno, patayin nyo lahat ng sibilyan. Patayin ninyo yung kalaban ninyo, pati pulis, pati military. Mm. Kaya yan, hindi nila alam yan eh. And besides, Inday is a colonel. Mm. Coronel yan sa reserve. Mm. Kaya yan, tignan ninyo yung picture. Saan mo? May screen ba dito? Ayan. Ayan. Oh. Hindi military. Mm. Kaya yun, kailangan niya ng intelligence man to make a soft landing doon sa mga PMT. Kasi ang bata ayaw talaga eh. Laro ng ROTC, Sabado, Oh. uniforme ka, there is a resistance. Kaya gusto niya mag-program, mag-lecture, dalhin sa kampo yung mga bata. Dito, many things, sa kanya na yan, intelligence man, it's her discretion. Already yung pambulsa.
Hindi ugali namin yan. Ako na presidente, ako bilyon ang hinawakan ko. Di sana nung ka-Mercedes-Benz na ako dito, It was a threat, Mayor, to the pick up ko insurgency. na, niwang ko dito, hanggang ganyan pa rin. Mayor, is a threat to the insurgency sa lahat naman ng congresswoman. Ito si Franz Castro lang nagreklamo eh. Because it is a counter sa kanilang ginagawang Ah. recruitment. Kasi itong fronts nila, nagpaligal sila eh. Hmm. Kaya itong mga party list na mag-act, gano'ng ano-anong teacher, naggawa sila ng mga party list. Kaya nga mas nagkamali talaga ang gobyerno dyan. Bakit sila pumayag ng mga party list? Pumasok tuloy ito. Nakapasok tuloy itong mga komunista. Hmm. Legal pa. Iyan ang problema. Hmm. Pati doon sa mga estudyante, kita mo kung mag-riot dyan ang TUCP na mga estudyante, mga tinatapon yung mga silya sa... Yung sa UP, Mayor, ginigiba yung pintuan ng UP. They've been radicalized. That's the purpose of the intelligence fund. Oo. And they Para keep on makakapa- demonizing her. Ano ba naman 125 million? Gumay. Para lang naman yan sa mga seminar. Purpose of the intelligence fund. Oo. And they Para keep on makakapa- demonizing her. Ano ba naman 125 million? Gumay. Para lang naman yan sa mga seminar na ano. Eh kasi ang pumasok, akala nila ibulsa ni Inday. Oh, kalayo. Si Inday, hindi na kailangan kung magsabi ka lang may 125 million, gawin mo ng 200. So, hindi gusto yan si Inday noon pa. Hmm. Rocky. Loan pa. Asawa niya. They don't know her. Nakabahay yan ang sarili niya. Link, may follow-up? Mr. President, thank you po, Pastor. Iklaro ko lang, Mr. President, susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Kayo mga komunista, ganun. How I wish. Sana all. There's never been a record when you were mayor, vice mayor, congressman, president, that you went after your political opponents. And one of which was a staunch enemy politically is Nograles. Never once. Criminal, okay, kasi yun ang mandate mo. But political opponents, walang record. Kaya, sa aking nakikita, when you said that, you were saying it hyperbolically na ito sila ang nagre-recruit and then the students go to the mountain and they get killed. They kill and they get killed for 54 years. Ginagawa nila yun. So the passion that you have with Inday, ginagawa lang masama, inahanapan talaga nila ng butas, yung 125 million, unconstitutional, impeach natin. The Filipino people are really seeing the true color of these people who are there in government. You read my lips. Okay. Dante, wala na? Pastor, kung mamatapati niyo, last na lang po. Sige. Gusto ko lang po sana hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila de Lima, who was granted bail. And then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niya po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to
question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it because of power. Panginitan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo ha. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romales gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romaldez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa'yo. Ngayon na, gusto mong presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romaldez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Butuhan na ninyo. Wag ka na magkampanya, speaker. Ako na mismo ang nagsasabi sa Pilipino, butuhin ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapag-konsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo sa pulis pati military. So yun ang ano mo Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war. Tapos makita nila isang leader na kipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area. Yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail. Sila ni I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung female ano lang yan, makaliti lang nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Tapos inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubuk? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi matapang sila mag-question. But the military is just listening. Kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Bilyon ang dumaan sa kamay niya ng mayor pa. Matagal yung mayor dito rin. Kagaya ko. Baliktarin mo man ako ng baliktarin. Baliktarin ninyo. Punta kayo sa bahay ng sama ko. Tingnan ninyo yung bahay ko. Kaya napunta na ng pastor. Nagpa-blessing ako sa bahay ko. Ito, totoo ha. Kasi maraming church workers na sumama sa kanya. Hindi kami nagkasya sa bahay ko na pinablessing ko. Ayan si pastor. Teachers village yun.
Ngayon, hindi ako magyabang. Yung kapatid ko nakabili rin ng isang unit. Ngayon, nung umalis na siya kasi yumaman na, binili ko na. Kaya maluag na ng konti. But at the time nag-blessing kami, binili ko yan para sa sarili kong bahay. Ako when I established a family home. Ako. Ang nag-blessing niyan si Pastor. Kayong buhay pa nandyan, sila Ingrid, hindi kami magkasya lahat doon sa bahay nung nagkain kami. It's the same house until now. Sa labas sila nagkain. Kaya buhay pa yan sila lahat. Na ngayon, magpunta kayo sa bahay ko. Marami man tao, everyday, maraming tao doon nagpa-picture. Yan ang ano ko kung bakit. Nagtataka ako, hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman dapat ipagyabang yan. But everyday yan, maingay talaga dyan sa labas, lalo na yung mga hindi taga Davao. Pagpunta dito, magpa-picture lang sa bahay ko. Yung bahay ko ngayon, merong second floor. Maliit lang rin. Para lang, kasi nung nanganak ako, 2 kwarto lang eh. So nanganak ako, hindi kami magkasya. Yung bata, pati yung asawa ko, yung sa kabila, alang-alang yung mga helper, patulog mo sa labas. So pagawa ako ng kwarto. Maliit lang. Marami na punta na doon. Mga senador, pati congressman. Ay, ano? Prime Minister Rabi. Yung nabili ko, yung original, yung second floor. Yung nabili ko, yung kapatid ko. Yan yung bahay ko. Pero kung magpunta kayo dyan, kala mo malaki yan, it's only good for about, hindi ba yan? Napunta man, Pastor, yung baba ng bahay na yan. Kasi yan, yung bahay na nakikita mo yung may gate, hindi magkasya ang 10 tao dyan. Talungin mo yung mga tao dyan sa village. Hindi, kaya, akala mo, tignan mo malaki, pero pumunta kayo. Yung bahay na yan, hindi kaya 10 tao. Galit sa inyo. So you have to have Visayas, Mindanao, and many parts in Luzon to win the presidency. Yeah. Just like in your case. Alam ko yung kilite. Yung si Romaldes, akala mo magustuhan ng mga taga Mindanao, yung Visayas, pati taga Luzon, mga Tagalog. Yun lang sila, yung mga brad-brad sa eskwelahan. Yun lang ang makuha niya. Opening up the ICC, noon ayaw nila, ngayon gusto na nila i-open. Oh. Di ba noon ayaw? Yeah. Bagong the early days, wala pa yung kay The president kay himself Isay. said. Ayaw nila, hindi nila pinapasok. Ngayon gusto nila papasukin. Di papasukin ninyo. Tingnan natin kung bright kayo. Ako magharap ng ICC. Ang ICC ang magharap sa akin dito. Lecturean ko sila ng international law. Bakit ako magharap ng mga judges na puti o itim dyan? Ano ka? Siniswerto kayo? Magharap ako sa judge. Kung may kasalanan ako, i-prosecute ako ng Pilipino at doon sa korte na Pilipino. At makulong ako doon sa Bilibid. Hindi doon sa Hague. Pabilib kayo, ICC. Inyo lang man yan. Kala nila, Mayor, takot ka sa ICC. Hindi ba tayo membro ng ICC? Bakit tayo pakialaman nila? Hindi naman tayo nakikialam sa kanila. I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Oh, Jason.
Wala ka ng follow-up? Yes po, Pastor. May isang follow-up na lang po ako. Mayor, napapabalita po na may pinaplanong pag-impeach yung Makabayan Bloc laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya po siguro, hinahanapan po nila ng butas yung confidential funds. Posible kaya ito, Mayor? All politics. All politics. Hawak ni Romualdez yung Congress ngayon. Na if the congressman will follow the speaker, go ahead. Impeach the vice president. You will do him a favor. Alam mo bakit? Kung gawain ninyo yan, pag takbo mo, kung tumakbo si Inday, baski walang partido mo, presidente na yun. You know, Right on the money. just to remind everybody, patek si Romualdez, the presidency is a gift from God. Maniwala kayo. Yan si Pastor, buhay man kayong lahat. Sinong maniwala sa inyong maging presidente? Galing ako dito. Wala akong pera. Isip, marang pera. Do not ever think, Franz, na you have already may armor ka na dahil congresswoman ka, member ka ng Congress, na hindi ka na, you are no longer vulnerable sa galit ng karaming namatay dyan ng mga sundalo, pati pulis dahil sa inyo. They cannot, these three congressmen, Mayor, they cannot even condemn the atrocities of the NPA. Oh, They yeah. cannot even. Because sila yun eh. Yeah. And they're pretending to be I've Member never of- heard government. of you guys na condemning the killing of a policeman or the ambush of Many innocent my people. soldiers. Yung mga ganon. Sa kongregasyon ko, dami lang pinatay na inosente because yung brother niya, barangay captain. Yung anak niya, barangay captain. Pinatay, pati yung inosente. Membership, marami. Barangay captain, pakasay nila yan. Pag ayaw mo sa kanila, you have to be with them, lalo na yung far away barangays. Susceptible sila sa intimidation pati threat. If you do not cooperate or you are not with them or you are a staunch government worker, papatayin ka talaga. Yan ang trabaho ng mga bata-bata ni Franz. Kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Jason, meron pa?